Kapag ang isang bansa ay nagpapapasok ng mga tao mula sa ibang kultura, hindi lang mga tao ang dinadala mo, kundi pati na rin ang kanilang mga pagpapahalagang kultural, mga kaugalian, at marami pang ibang bagay. Ngayon sa Kanduran, alam natin na karamihan sa mga taga-Kanduran, kahit yung mga wala namang aso, mahal nila ang mga aso nila. Pero ano ang gagawin mo kapag nagdala ka ng milyon-milyong tao na hindi lang basta ayaw sa aso, kundi naniniwala pa na kailangan nilang pumatay ng aso bilang bahagi ng kanilang relihiyosong tungkulin? Ngayon, hindi ito isang malabong haka-haka lang. Habang dumaraming mga Muslim na pumupunta sa Kanduran, mas marami ring mga Kanduranin ang napipilitang mamili sa pagitan ng kanilang mga aso at ng kanilang mga kapitbahay na Muslim. Tingnan ninyo itong viral na video. Pero bago ko ipatugtog sa inyo ang video na ito, basahin ko muna ang caption na ito. Sabi ng puting British na ito, nagsimula akong mag-record nang lumapit ang lalaking ito sa mga anak ko, hindi sa akin, at sinabi, ito ay lugar ng mga Asyano. At ayanin niyong sabihin ko, napakaraming iba pang mga Asyano, mga Chino, Koreano, Hapones, at pati na rin mga Indiano. Hindi nila kinamumuhian ng mga aso. Maaring may ilang tao na hindi gusto ang mga aso, pero hindi nila kinamumuhian ng mga aso at sila ay mapagparaya. Pero may isang komunidad, iyon ang komunidad ng mga Muslim na galit sa mga aso. Sige, hayaan ninyong sabihin ko uli sa ibang paraan. At sinabi ng lalaking ito na ito ay lugar ng mga Muslim at ayaw nila ng mga puti dito. Tumayo ako sa pagitan niya at ng mga anak ko at sinabi ko sa kanya na nagre-record ako. Pagkatapos ay bigla niyong binago ang usapan. Kaya panuorin natin ang video. Hindi ko Sige, ginagawa aalis yan. na ako. Inilalabas ko lang ang aso ko at ang sayo ay may tali na isang talampakan. Tapos biglang tumakbo ang aso ko papunta sa aso mo. Tapos nagkagulo na. Ayos lang, Ayos lang wala naman namang yan, di ba? nangyari, Sa di ba? parke lang naman. Wala ka namang asong kasama dito. Nandito ka mag-isa. Napapatawa ka lang. Kasama ko ang mga anak ko. Pwede mo ba akong pabayaan? Pakiusap. Ako ang namamahala dito. Hindi mo pa kayang utusan. Ako ang namamahala dito. Alam mo ba? Ayos lang, malayang mundo dito pare. Lahat tayo nababayad ng buwis. O sige, dalhin mo na lang sa parke. Hindi. Ayos lang, ako na ang gagawa. Hinahayaan mo Ate, nagising na ako at ang mukha ko. Tapos pupunta pa sa, nandyan ang mga anak ko. Alam mo namang ayaw ng mga Asyano niyan. May mga aso sa parke. May malaking karatula doon na nagsasabi niyan. Ngayon, isinasari mo pa ang lahi dito at kung ano-ano pa. Ano ba talaga ang problema mo? Oo, Sabi mo dinadala kasi mo na naman mga ang Asyano issue ay hindi ng lahi ganoon. dito. Kaya nga namin, dinadalang mga bagay na may kinalaman sa lahi. Pero, sige, alis na naman ako. Labas na dyan. Ang taong to ay halatang duwag. Isa siyang kak. Halatang hindi siya Muslim. At sinasabi niya sa taong ito ng mga Asyano, ibig sabihin mga Muslim, ay hindi mahilig sa aso. Si Piers Morgan yan, sa madaling salita. At Kung sasabihin ko bakit? sa iyo Oo, kung ayos bakit. lang yan. TV stat ang screen name. Sige. At hindi ka pinapayagang mag-record ng mga tao nang walang Oh, sa pahintulot tingin ko nila talaga, at kailangan mo binibigyan kita pag-aralan ng ng batas pahintulot tungkol ko dyan. dyan. Oh! Talagang kailangan mo Hindi na pag-aralan ako ng batas tungkol makikiutango dyan. sa iyo sa susunod. Hindi rin naman ako nakikipagtalo sa'yo. Kita mo, sinabi niya sa kanya, kunin mo ang mga aso mo. Alisin mo ang aso mo dito. May maliit na aso. Isang maliit na Jack Russell. Jack Russell ba yon? Oo. Natakot si isang Jack Russell. Oh. Sige, wala na siya. Kailangan na pa yung tulot niya para mag-record. Sige, sa pagkakataong ito, isa na namang puting lalaki ang nagsalita para sa kapwa niyang mga Muslim. Ngayon naiintindihan mo na kung bakit sinabi ito ni Senador Randy Fine. Kung pipilitin tayong pumili, ang pagpili sa pagitan ng mga aso at mga Muslim ay hindi mahirap. Umabot yon ng 46 na milyong views. At maraming puting tao na katulad ng lalaking yon ang umatake kay Congressman Randy Fine. Mga tao tulad ni Gobernador Newsom, mga tao tulad ni Piers Morgan. Sinimula nilang atakihin si Randy Fine. Habang siya ay tumutugol lang talaga sa viral na tweet ng isang jihadi Palestinang babae na nakatira sa New York. Sinasabi niya, sa wakas, ang New York City ay napupunta na sa Islam. At ang dahilan kung bakit nangyayari yon ay dahil si Ma'am Dani, habang nagsasalita laban sa mga aso, ay nagsabing tiyak na may lugar sa lipunan ang mga aso, pero hindi bilang mga alagang hayop sa loob ng bahay. Tulad ng palagi naming sinasabi, sila ay marumi. Kung may mga aso man ang mga tao sa loob o labas ng bahay nila, wala kang pakialam doon. Okay? Hayaan mo sabihin ko sa iyo, at hindi ito iisang insidente lang, gaya ng sinabi ko. Matagal nang ginagawa ito ng mga tao. Matagal nang hinaharas ng mga Muslim ang ibang tao tungkol sa kanilang mga aso. Panurin mo itong video na ito. Nangyari ito sa UK. Isang napapalakad ng aso ang inutusan ng pulis na umalis sa kalsadang yon dahil marumi raw ang mga aso at na-offend daw ang mga Muslim sa presensya nila. Bulay, isa na namang pulis na nakakainis. Kinamumuhian ko ang mga taong ito. Ayoko talaga sa mga Kandurani na ganito. Imbes na ipaglaban ang kapwa nila Kanluranin, nagpapadala sila sa pressure ng mga Muslim. Tingnan mo yan? Go! Go! Uy, ako ang pinakakaliwa. Oo, pulis at mga kaliwa na naman. Hindi ako siya ang tinutukoy. Inakusahan siya. Tinatawag siyang Nazi dahil may aso siya sa tinatawag na Muslim na lugar. Wala namang Muslim na lugar sa UK. Sa pagkakaalam ko, hindi naman Muslim na bansa ito.
Hindi kailangang walang laman ang kulum. Pamamaraan ng kontrol, hindi mo makukuha. Hindi pwedeng sabihin ang teatro. Pinapanood silang sumigaw ng pagmamahal talaga sa pag-iitan ko. At ng pagmamahal, gaano ka kaawa-awa mula sa mga British, mahal ka namin. Sumigaw ng pagmamahal, hindi ka dadaan dyan, paumanhin. Mga kaibigan, dalawa sa inyo, pakiusap. Dalawa sa inyo, agad-agad, ikaw. Isa pa, May kinalaman sa pagiging Nazi, masaya ako. nangyari yun nung nakaraang taon o mas maaga pa ngayong taon. Kaya sasabihin ko sa iyo kung bakit ito nangyayari. Oo, malinaw naman, tingnan mo to. Ito. Ito ang modernong UK. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Anong gagawin mo? Kung ayaw ng mga taong ito sa aso, pasensya ka na. Kailangan mong isuko ang mga aso mo. Tingnan mo to. Ito ay kolonisasyon. Kakila-kilabot ito. Tingnan mo to. Ito ang Tesco sa Slough. Tingnan mo yan. Kinokolonisa kayo. Naghahagisan ba sila ng pagkain sa isa't isa? Diyos ko. Diyos ko. Hindi ako lumipat sa kanluran para dito. Kung ayaw nila ng mga aso, ayaw nila ng mga aso. Pasensya na. Pasensya na mga pare. Ang sinasabi nila, kinulunisan nyo kami. Ngayon panahon na namin para kolonisin kayo. Kaya hayaan yung ipaliwanag ko sa inyo. Ayon sa Islam, bakit ba galit na galit ang mga Muslim sa mga aso? Kaya ang karaniwang paniniwala ay si Muhammad ay malamang nakagat ng aso. Kaya siya galit sa mga aso. At gaya ng nasabi ko na dati, si Muhammad ay nag-iimbento lang ng mga patakaran habang tumatakbo ang mga pangyayari. Kaya tingnan niyo ito. Kung inutusan ni Muhammad noon na patayin ang lahat ng aso. Bawat aso. Ano itong hadis na ito? Sahih Muslim. Iniutos ng sugo ni Allah na patayin ang mga aso. Sige, pagpatay sa mga aso. At pagkatapos ay sinabi, paano naman sila? Ibig sabihin tungkol sa ibang mga aso. At pagkatapos ay nagbigay ng pahintulot. Sinabi niya, sige, siguro may silbi rin ng ilang aso. Kaya sinabi ng babaeng Palestino na lahat ng asong panloob. Dahil si Muhammad ay nagbigay talaga ng pagbubukod matapos siyang sabihan. Hoy, mga ngaso kami. Kailangan namin. Ibig sabihin, may silbi ang mga asong ito. Kaya sinabi niya, sige, panatilihin ang aso para sa pangangaso at ang aso para sa seguridad ng kawan. At sinabi niya, kapag dinilaan ng asong sisidlan, hugasan ito ng 7 beses at kuskusin ng lupa sa 8 beses. Laging 3 ang bilang sa taong ito. Tingnan mo itong isa pang hadith. Isinalaysay ni Abdullah bin Mughaffal na iniutos ng sugo ng Allah na patayin ang mga aso. Pagkatapos ay sinabi niya, para saan ba sila? Kaya hindi rin niya alam. Una niyang sinabi, papatayin ko silang lahat, patayin silang lahat. At pagkatapos ay sinabi niya, para saan ginagamit ang mga aso? Siya kanya pinayagan silang magpanatili ng mga asong pangaso. Sige, sa tingin ko, inuulit lang ito ng naunang hadis na binasa ko. Bigyan kita ng isa pa. Ito ay mula sa Jami' at-Tirmidhi, isa pang sahih hadis. Sinabi ni Abdullah bin Mughaffal, isa ako sa mga nag-alis ng mga sanga ng puno, palayo sa mukha ng sugo ng Allah, habang siya ay nagbibigay ng khutbah. Ibig sabihin, sermon. Kung hindi lang dahil ang mga aso isang bansa sa mga bansa, sana inutusan ko na silang lahat ay patayin. Kaya patayin ang bawat isa sa kanila na purong itim. Hindi ba trasista yon? Bakit itim na aso? Dahil sinabi ni Muhammad na itim sila dahil may demonyo sa kanila. Mayroon daw naninirahan sa bahay na may aso, pero nababawasan ang kanilang mga gawa ng isang kiraat bawat araw. Ang kiraat ay isang walang kwentang unit ng pagsukat pagdating sa kabutihan. Kaya ang sinasabi niya, maliban na lang kung asong pangangaso, asong pangbukid, o asong pastol. Kaya kung nag-aalaga ka ng aso sa loob ng bahay mo, mababawasan ka ng isang kiraat ng mabubuting gawa araw-araw. Kaya sinabi yon ng babae. May lugar talaga ang mga aso sa lipunan, tulad ng mga aso sa pangangaso, aso ng pastol, pero hindi bilang alagang hayop sa loob ng bahay. Tulad ng sinabi natin mula pa noon, marumi sila. Kaya niya yun sinabi. Itong mga taong ito ay araw-araw na isinasabuhay ang kanilang syariah at ipinipilit nila ito sa inyo. Sa inyo. Tingnan mo ito. Isa na namang halimbawa kung saan si Muhammad ay basta na lang nag-iimbento na lang habang nagpapatuloy. Inutusan kami ng sugo ni Allah na patayin ang mga aso at sinunod namin ang kanyang utos. Kaya nga pati yung asong kasama ng isang babae mula sa disyerto ay napatay din namin. May hiwalay pang kwento tungkol sa asong yon. Pagkatapos naawang sugo ni Allah at sinabi niya, hindi. Ipinagbawal niya ang pagpatay. Sinabi pa ng banal na propeta, tungkulin ninyong patayin ang mga itim na aso na may 2 puti sa mata sapagkat ito ay demonyo. Marami na akong nakita ng mga aso na may 2 maliit na puti sa ibabaw ng kanilang mga mata. Sinabi lang niya, patayin siya. Patayin mo lang siya. Bakit? O mahabaging propeta o propeta ng mga propeta. Bakit yung itim na aso? Dahil sinapian ito ng demonyo. Seryoso. Hindi ko alam. Sinasabi ng mga tao na, alam mo, may mga ganitong pamahiin sa lahat ng reliyon. Pero ako, hindi pa ako nakakita ng Kristiyano o Hudyo. Maaring may ilang fundamentalist. Pero ang mga karaniwang Kristiyano, Hudyo at Hindu,
Hindi nila ipinapahayag o ipinagmamalaki ang mga ganyang bagay. Pero dito lang sa relihiyong ito, nahayagang ipinapahayag ng mga tao ang kanilang nakakaawang paniniwala. At yan ang dahilan kung bakit, kapag sinasabi naming hindi nababagay ang Islam sa kanluran, seryoso kami. Ito ang dahilan kung bakit namin sinasabi ito. At ito ang dahilan kung bakit kailangan nating palayasin ang Islam sa kanluran. Kung hindi, hindi lang mga aso ang mawawala sa inyo. Ang mga anak ninyong babae ay magsusuot ng burqa. Ang mga anak ninyong lalaki ay mapapahaba ng malalaking balbas. Ang inyong mga paaralan, senado at parlamento ay magsisimula ng kanilang mga sesyon sa mga salitang Allahu Akbar. Alisin ang Islam